Magandang tanghali sa inyong lahat mga kapatid sa spiritual. Babasa ako ngayon ng mga aklat ng Mahika. Yan. Aklat ng Mahika del Mundo, ang kasaysayan ng paglalaban ng dilim at liwanag. Ang aklat na ito ng 10 mundos ay naglalaman ng mga lihim na kasaysayan tungkol sa pagkukumbati spiritual ng tatlong persona at ng isang mainit na pagtugis kay Lucifer sa ikasampung bato o ikasampung planeta. Ito ay naglalaman ng mga lihim nilang orasyon na kanilang ginamit sa bawat termino ng kanilang pagkukumbati ukol sa pag-aagawan ng kapangyarihan. Ito ay naglalarawan ng pagkadiyos ng bawat isa sa mga nilalang ng dakilang lumikha. Narito rin ang kasaysayan paglalang ng Diyos Seraye o Infinito Diyos sa banal na espiritu at paglikha ng iba't ibang mga planeta o mundo at narito rin ang lihim na kasaysayan ni Lucifer, ang kaniyang pagkaprisipe o liwanag, pagkailaw bilang tala sa umaga, sa dakong huli ay sinuway ang dakilang lumikha. Narito rin ang kumbate espiritual o paglalaban ng langit at sa lupa at mga dakilang lumikha. Ito'y paglalaban ng dilim at liwanag at marami pang iba na dito mulang makikita sa aklat ng 10 mundos. Ang aklat na ito at ang aking sinasaklat upang malaman ng ating mga spiritual ang kasaysayan at inago ng mga sinaunang mga Pilipino mula pa sa ating mga ninuno. Ito naway makatulong ang aklat nito sa mga tumutuklas ng mga kalihimang ungkol sa Diyos. Natatagong karunungan. Bago maglalang ang Diyos Elohim, ay ito ang pangalan kanyang ginamit sa kanyang paglikha. Ang kanyang ginamit ito ay ang Deus Seraye. Ang kanyang sinabi, ako ang Diyos na walang pinagmulan at walang hanggang. Kaya sinabi, ako ang Diyos na walang pinagmulan. Tatawagin akong ang aking sariling bilang Deus Seraye. Ito ang aking ipakikilala bilang Diyos na aking paglikha at walang sino man makakapaglalang kundi nila uunahin tawagin ang aking pangalan. Sa pagkatapos nito ay mabilis siyang lumipad at umiikot-ikot sa kalawakan na lubang napakadilim, subalit ang kadiliman ay nagliliwanag sa tuwing madadaan siya hanggang sa buong kadiliman. Ito ay nababalot na ng liwanag. Ang kanyang anyo ay isang matang may pakpak na nakabalabal at kanyang balabal ay nakasulat ang Seraye. Seraye, ang buong kalawakan ay nagliliwanag na ay nagsimula ng maglalang ang Diyos si Seraye habang siya ay lumilipas sa pamamagitan ng sinat na nagmumula sa kanyang mga mata. Ang lahat ng mga bagay sa kalawakan ng matapos na ang pagligang ito, ang Diyos si Seraye ay huminto sa kanyang paglipad. Inisip niya ang dapat ay magkaroon din tulad niyang Diyos na may kapangyarihan lumikha. Kaya't pinagpag niya ang kanyang pakpak at lumabas ang 16 na Diyos na muli niyang pinagpag ang kanyang mga kaliwang pakpak ay lumabas ang 8 Diyos. Matapos ang paglalang ng Diyos Seraye sa kalawakan na kung ang saan naroon ang 24 na mga Diyos. Ang mga ito ay binigyan niya ng kanya-kanyang grupo at pangalan at binigyan din ng kapamahalaan kung saan sa kanilang teritoryo ay may kapangyarihan din silang naglalang at lumikha ng 16 na Diyos at kinabilangan ng 7 kanunuang lalaki, 7 kanunuang babae, at ang dalawa ay ang lalaki na sumasakop sa araw at
ang babae ay sumasakop sa buwan. Ang 8 Diyos ay kinibilangan naman ng 3 persona, Ama, Ina, Anak at 5 bukalis. Matapos ang paglalang ng Diyos si Sarai sa kalawakan at ang 24, ang Diyos sa mga ay bumaba sa lupa mula sa kalawakan na hindi man lamang nakilala ang 24 ng mga Diyos. Kaya sa pagkakaalam ng mga ito ay walang naglalang sa kanila. Ang pagtungtong ng Diyos si Sarai sa lupa, siya ay nag-anyong tao at siya ay nagpapalit-palit ang pangalan, tatawagan siya may pinahipatong at siya ay nag-anyong tao. May pinahipatong ang pangalan ginamit ni Nunong Adan nung siya ay bumaba sa impyerno at walang sino man makakagapi sa kanya. Pagkababa ng Diyos may pinahipatong sa lupa ay nagsimula na rin maglalang ng 24 sa kalawakan, subalit bawat paglalang nila ay ginawa ay nakikinig silang malakas na tinig sa tulad ng isang kulog na sinasabing, unahin ninyo banggitin ang aking pangalan at makakalikha kayo ng ayon sa inyong kagustuhan. Ang pitong lalaki ay naglalang na kanilang na kung tatawagin ay langit. Ang 7 babae ay naglalang din ang kanilang pahinga na tawagin din nila ay langit. Ang 2 lalaki at babae ay naglalang din ang kanilang pahinga na tawagin din nila ay langit. At 3 persona, Ama, Anak, Anak, Ama, Anak, Ama, Ina, Anak ay naglalang din ang kanilang pahinga na tawagin din nila ay langit. Ang 5 bukalis ay naglalang din ng pahingan na katawagin nila ay langit. Sa lupa naman ay naglalang ang Diyos na ipinahipataw ng lahat ng mga bagay na may buhay at walang buhay. Makikita naman sa ngalan din ng makapangyarang na ipinahipataw ang kanyang pahinga sa ibabaw ng lupa. Ang rataas sa mundo at maging sa loob ng malalaking batong buhay na kung saan ang 7 langit o 24 ng Diyos ay makakapaglikali sila ng 5 langit na ang isa ay pang langit ay nilaan sa Panginoong na Yosua na kanyang paglalagyan sa lahat ng taong mapipili niya at muling bubuhay sa pagdating sa paghukom at ang 7 langit. Siyang pinakamataas sa lahat ay kinalalagyan ng pinakapangyarihan si Sarai ayon sa kasaysayan ng banggitin ng Infinity Diyos. Ang kanyang kamalmahalang pangalan ay biglang nawala sa harapan ng Santissima Trinidad at laho ang lahat. Pagkatapos ng pangyayaring ito ang Diyos si Sarai ay tumatahan sa kanyang inalalagyan trono sa ikapitong langit. Nandito lang muna mga kapatid sa spiritual. Susunod ulit. Mahaba-haba na rin to. Mga kapatid sa spiritual, yung mga bagong nag-aaral sa spiritual, o ano man, pwede po tayong magbasa sa karunungan din. Konting kaalaman lang sa inyo at konting respeto sa ating mga kapatid na nag-aaral sa spiritual. Magandang tanghali sa inyong lahat.